Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel, it's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito, pag-usapan natin mga kababayan, ito po pala ang totoong dahilan ng pagkasawi nito pong si ex-DPWH Yusek Cabral mga kababayan. Grabe po pala talaga ang nangyari po sa kanya. Okay, so yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa lahat ng mga palaging nandiyan dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan. Palagi nating hinihiling 1 view, 1 like po sana sa ating video, okay? Alright, so ito mga babayan, no, ito yung sinasabi natin, no, kaya bakit napakahalaga po, no, ng isang autopsy pagka may ganyang nangyari po, no, na isang let's say insidente, aksidente o kung ano man yan mga kababayan. 'Di ba? At ito naman po si let's say Yusek Cabral mga kababayan ng DPWH, no, hindi naman po siya ordinaryong tao. Diba? Hindi po siya basta ordinaryong tao, mga kababayan. Kasi ano po dati siya nasa gobyerno at marami po siyang nalalaman, especially tungkol po dito sa mga flood control projects, mga kababayan. So, kaya nagre-request po itong si Remulla na magkaroon po ng autopsy. So, dito po sa balita natin ngayon, malalaman natin, no, kung ano ba talaga yung naging sanhi, no, ng pagkasawi, no, netong si Yusek Cabral mga kababayan. Kaya napaka-importante po, no, ng autopsy. 'Di ba? Eto sigurado mag-iiyakan yung mga sumisigaw na wag na raw i-autopsy mga kababayan. 'Di ba? Pero para sa akin, no, kailangan po talaga 'yon. Yung autopsy na 'yon mga kababayan para malaman, no, kung ano yung totoong naging sanhi, no, ng kanyang pagkasawi mga kababayan. Dahil marami nga kasi lumalabas na balita na baka mamaya may foul play mga kababayan. 'Di ba? Yun yung yun yung hinala ng mga kongresista at syempre maging ibang mga kababayan natin na baka merong foul play. No, na baka sinadya, no, yung pagkasawi. 'Di ba? Baka may mga taong nasa likod. Bakit nangyari 'yan kay Yusek Cabral mga kababayan? Siguro ngayon, matapos po ng balita na 'to, matatahimik na sila. At least mas matatahimik po. No, itong syempre, yung katawan lupa nitong si Yusek Cabral mga kababayan, no? Doon sa mga hindi naniniwala, pero matatahimik na yung kanyang kaluluwa mga kababayan, 'di ba? Okay, so ito, panoorin natin tong balita na to mga kababayan. I-comment niyo sa baba, no? Kung sang-ayon kayo na tama lang na nagkaroon ng autopsy, no, para sa kaliwanagan, no, at kapanatagan ng ating mga kababayan dito po sa nangyari, no, sa katawan neto si Yusek Cabral mga kababayan. Right? So ito po yung balita na yan. Right? Let's go. Tala naman sa may tuba Benguet. Pwede. Hindi, gusto ko lang paalam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin. Doon sa Okay, so ito, kumpirmado po na si Yusek Cabral mga kababayan. At least naalis na yung agam-agam. 'Di ba? Na kung si Yusek Cabral ngayon. Ito yung sinasabi ko, bakit nakabalot 'yon? No? Yung katawan niya ni Yusek Cabral. Kasi maraming nagtatanong bakit nakabalot 'yan? No, bakit hindi na pinakita? Bakit hindi nakita kung siya ba talaga yun na laman ng balot na 'yon, mga kababayan, yung body bag na 'yon? No, si Yusek Cabral ba talaga 'yon? Well, ako honestly, pagka ganyan kasi, napapanood naman natin 'di ba? Pagka medyo traumatic yung dating, no, na nga nangyari, o talaga ng mga karumal-dumal, let's say ganyan, yung mga nangyari, mga babayan, hindi naman ho talaga pinapakita yan. 'Di ba? Bakit kailangan pa ipakita sa inyo? No, ang titingin na lang yan is yung mga yung mga investigador. 'Di ba? Yung mga sumisigil. Pasensya na po kahit pro-administration kayo, sabi nga natin, no, sa tama, sa mali, sa mali. 'Di ba? Pag tama, oo, tama. Pag mali, mali.
No, iba kasi akong klaseng ano eh. Hindi kasi ako kagaya ng ibang vlogger na pro-administration mga kababayan. Pero ganun din naman sila. No, pag tama, tama. Pag mali, mali. Ganyan talaga eh. 'Di ba? Kailangan panindigan natin. 'Di ba? Na nasa tama lang tayo. Okay, so yun yung sinasabi ko. No? Na kaya yan nakabalot mga kababayan para maano naman, marespeto naman yung katawan ng tao. 'Di ba? Kaya maganda po na nagkaroon talaga ng autopsy. Dahil para mas maliwanagan, 'di ba? Mas maliwanagan tayo. Okay? So ito tuloy natin. Tuba Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab. At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yun. Plus the fingerprints, plus the identification of the family. Yeah. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number 1, walang sa kotse, walang signs of struggle. Yun, oo. Walang blood stains. Number 2, ang autopsy ay consistent. Okay, so walang signs of struggle daw doon sa sasakyan mga kababayan. 'Di ba? Walang signs of struggle. So, etong yung driver ngayon na sinasabi nga naging person of interest dahil siya yung huling kasama at tinatanong nga bakit niya iniwanan na ganun? 'Di ba mga kababayan, si Jose Cabral. 'Di ba? So, eto lumalabas sa investigasyon na may picture pa nga 'di ba na nasa bangin sila? Nasa gilid sila ng bangin mga kababayan. At tayo doon sa driver, sinaway pa niya. Kaya lang ang tao kasi marami na tayo napapanood na ganyan. Kapag talagang totally depressed na yan, marami nang iniisip, pagulo na naisipan, nagagawa nila yung mga ganong klaseng bagay, mga babayan. Kagaya po ng ginawa ni Jose Cabral ayon po sa report po, mga babayan, ng mga pulis, ng investigador. Consistent with blunt force trauma from a high fall. May call, From a fall. Ahulog. Sa number 3, mag-isa talaga siya sa lugar na yon nung binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses, pero it turns out nung umaga, sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis, kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, parang pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down, parang pagasolina. Pagbalik ng driver, hindi na siya nakita eh. So baka doon parang tumalo na. Okay, so sa mga hindi po nakakaalam, maraming nagtatanong diyan, sigurado. Bakit walang nakakita? Kung kayo po ay dumadaan diyan sa Cannon Road. Ako po actually madalas ako diyan sa Cannon Road. Madalas po akong dumaan diyan sa Cannon Road, mga babayan. Hindi ko na sasabihin kung bakit. Madalas po akong dumaan diyan. Cannon Road, mga babayan. Okay? So, yung Benguet na yan, Tuba Benguet na yan. So, kung dumadaan po kayo dyan, yung mga Camp 1, Camp 2, mga ganyan. May mga bahay dyan, oo. May mga bahay yan. Pero, malalayo po. Okay? Malalayo po. May mga party dyan, mga babayan, o lugar dyan po sa area na yan, na wala talagang bahayan. Kung meron mang bahayan, yung lugar na yan, mga babayan, wala naman tao doon sa mga bahay. Ganyan po ang sitwasyon doon sa area na yon. Kaya doon sa mga nagtatanong, bakit may mga bahay walang nakakita? Ganun po kasi yung sitwasyon doon. Kahit may bahay doon, minsan wala pong tao. Ganun po yan. Okay, tuloy natin. Lumalabas. So, ang cause of death, Blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-leakage, ay shattered towards the internal organs. So, Medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters eh. Yung 30 meters. Tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters. Sabi ko nga doon sa last vlog natin, mga babayan, yung parte po na yan, ng yung side na yan, mga babayan, ng highway na yan, ng kalsada na yan, bangin po talaga yan. Actually, pag dumadaan ako dyan, pagka pababa na ng Manila, nasa right side po yan. Minsan, depende. Depende kung saan side na kayo. Pero, ito po sa tingin ko, nasa right side tong part na to eh. Itong bangin na to. Malalaki po talaga yung bato dyan. At yung bato dyan, hindi basta-basta. Yung mga bato dyan, mga babae, pag tinignan nyo, parang yung mga marmol na style. At saka, bulldoze yan, malalaki. Malalaki yung bato talaga dyan. Solid na solid, mga babayan. Hindi po yan yung mga bato na maliliit lang. Malalaki po talaga yung mga bato dyan. At yung mga gilid po na yan, ng cliff, ng ilog na mga, dyan sa area na yan, mga babayan,
may mga part na may mga lupa, pero may mga part po na talagang bato. No, yung gilid pa lang bato na. Pababa pa doon sa ilog na may mga malalaking bato rin, mga kababayan. So ganun po siya. Mga 100. Walang talon, walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Bato talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga conspiracy theories dyan. Well, kung hindi sila naniniwala, pwede mo sila mag-volunteer. Tulak namin doon para makita nila. Kung pareho talagang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish Oo, for. di ba? Kasi, Sek, pwede ba sumama dyan? Ang aming tagapala ng mga hindi kasi, Pwede ba dagdagan yung tutulak? kasi sabi na nga ba, marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre, mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Kaya sinigurado ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang crime, scene of crime report. Pati yung time in and time out yung hotel, nakuha na rin namin CCTV. Pumasok siya doon mag-isa, lumabas siya mag-isa. Sir, wala akong sinasabi ha. Mag-isa. So wala siya kasamang best friend doon? Wala. Kahit sa parking, wala. Mag-isa po secured, siya. sir, yung hotel. Kasi, Naka-tape siya ngayon sa considered a crime scene. May nakitang dalawang bag na puro papeles pero hindi pa pwede pasukin. So, siguro mami na yung hapon makukuha na namin yung warrant. Pwede namin makuha yung nasa. para talagang preserve yung crime scene. Kasi ang balita ko nga po, inyong sinibak na o recommend isibak itong mga polis sa Tuba, no? Dahil hindi nila tinrato na crime scene. Oo eh. Nung unang dumating sa akin yung report, nakita. Kasi nang pumasok sa system namin yung mga 12 midnight nung kinonfirm na siya talaga yun. Nakita ko siya mga 4:30. Nung pinapollow up ko yung reports, hindi nila tinrita sa crime scene. Pero for a highly controversial character involved in the biggest scandal in Philippine history. Bakit di naman nila sinabing tinanong man lang, baka may iba nangyari dito. Correct. So ito yung matitira mga police talongges eh. Kaya Hindi pa rin strongest eh. Parang hindi nanonood ng balita ng nakaraang 10 buwan. Correct. hindi ako makapaniwala sa buong Pilipinas. Wala nang pulungan kundi na hindi pinag-uusapan to. Sila parang ordinary suicide lang. Sinuli lahat ng gamit sa pamilya. Diba? Kaya galit na galit talaga ako. Hindi recommend ko talaga na i-relieve na yung provincial director at saka yung Tuba Oo naman. chief of police. Importante kasi yun, mga kababayan, no, na ma-secure, no, ma-preserve lahat ng gamit. Especially yung mga cellphones, laptops, mga ganyan. Kung ano man, mga dokumento, sabi nga, may mga documents dun sa hotel eh. Importante po na ma-preserve yun. Kasi let's say, sabihin natin, mga kababayan, no, na yung mga gamit na yun, mga gadgets, cellphones, and everything na gamit po, no? Na itong si Yusek Cabral, mga kababayan. What if, no, na meron pala talagang ibang tao na gumawa nun sa kanya? Diba? So, yung gamit na yun na isinoli doon sa pamilya, malalagay pa sa alanganin yung pamilya. Kasi hahabulin sa kanila yung mga gamit eh. Diba? Pwedeng ganun eh. So, kung hindi man nakita sa kanya yung mga gamit, mga babayan, at nalaman na may mga gamit pala at gadgets na isinauli doon sa pamilya, malalagay pa sa alanganin yung pamilya. Diba? Which is talaga dapat, no? Yun nga sabi natin eh. Baka, sabi nga dito, baka hindi nila kilala si Yusek Cabral, mga babayan. Di ba sila nanonood ng balita? Diba? Parang ganun lumalabas. So, ayan. Diba? Kaya nirelieve, no? Tinanggal sa pwesto muna yung mga opisyales doon po sa area na yun ng Tuba, Benguet. Cellphone, sir. Wala Yung cellphone na pumayag na yung asawa, pagkatapos doon ng cremation, bibigyan niya na yun. Okay. Medyo So, naging nung natuloy creepy. na po yung autopsya, pwede na po nila. Kasi napanood ko rin yung interview ng asawa nga na pinipilit nila. Buti naman po, pumayag na, no? Pumayag naman. Oo. And yung driver, sir, wala siyang sa lang. Wala, so far, alam mo, ang number one virtue ng driver, marunong magtago ng sikreto yun. Yan nga, Diba? oo. So, Alam mo ba yun, Doc? Ha? Wala akong driver. Talaga naman yung sasakyan mo, eh. pero sa sinasabi niya, mukhang totoo naman, pati yung cellphone ng driver, Pati ginawa na cellphone namin. niya, okay. Oo, in-examine na. In-examine niyo po. Pero initially may nakita na ba kayo? Kasi may lumalabas po ngayon mga litrato na nag-selfie si Manong Driver nag-selfie. Tama. Kasama sa likod niya si Yusek, former Yusek. Normal ba yun? Pero totoo po yung picture na yun. Totoo yun. Tanong nila, what was that about? Normal ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Buti selfie driver mo kasama. Sa akin, hindi. Hindi ko alam. Pero, so, I cannot say to doon na nasa isip ng driver o na nasa isip niya. Pero, it was unusual to say the least. Pero tinituring na ang driver ngayon na person of interest. Tama po ba? Yes, person of interest siya. Ang secretary originally ay ayaw pumayag ng pamilya na magpa-autopsy at ayaw din nilang ibalik kaagad yung cellphone or other digital equipments ni Yusek. Ano kaya yung dahilan? Parang wala naman dahilan. Parang hindi nila ipa-autopsy or Well, hindi ko, siguro they were grieving.
Ayoko na magsalita para sa kanila. Pero in-invoke namin yung powers of the police na on a suspicious nature of death. A autopsy is mandatory. Dalawang taong pwede humingi niyan, mayor o PNP. So in-invoke ni Chief Lieutenant ang powers ng PNP para mapa-autopsy yung taon. Bukod po sa kami nakikirami, syempre, ang taong bayan, kasi marami na tanong, Oo, parang tama. may tuturing kasi itong national interest, no? Tama Itong yun. kaso po na ito, kaya dapat talagang tayo sigurado. Para Totoo hindi ka. rin po tayo mapulaan na tayo may tinatago din. Tama po, Secretary. Tama. Yan po yung sinasabi natin, mga kababayan. No? Hindi kasi basta-bastang tao si Yusek Cabral. Kaya napaka-importante po na maimbestigahan at ma-autopsy po. 'Di ba? Para malaman kung may nangyari ba talagang foul play. 'Di ba? Tama yun. Kaya sinigurado ko, nung nakita ko na may lapses nung umpisa pa lang, nagkita ko, sabi ko, ano yung crime scene yan eh, dapat ma-preserve. So, follow up Tama na lang. naman. Yung tao mismo, di ba, dapat ano yun eh, normal police procedure. Oo. Pero, kaya nga, hindi naman perfect ang PNP. At least, ginagawa namin yung remedial action. I hope it's a lesson to everyone. Lalo na ngayon, na ang daming involved dito. According to ICI, mga 1,000 individuals involved eh. So, dapat alam kagad nila kung may mangyaring ganyan. Is to preserve the scene of the crime first. Sir, tinatanong ni Siguro dapat maano na rin, no, ma-educate no itong mga kapulisan natin. 'Di ba? Sa buong Pilipinas, PNP, dapat ano sila, updated sila sa kung ano man yung mga nangyayari no sa mga issues na to ng bayan. 'Di ba? Especially dito sa flood control na 'yan. Na iniimbestigahan niya. Actually, sumasama ang PNP 'di ba? Sa pag-iimbestiga, sa paghahanap ng mga ghost project tsaka AFP. 'Di ba? Mas maganda talaga ma-advise itong mga PNP personnel na to sa buong Pilipinas no na kailangan naka-monitor kayo no sa mga nangyayari, especially sa national interest. 'Di ba? Kailangan naka-monitor kayo, kilalanin niyo kung sino-sino yung mga involved na mga character, yung mga tao na involved diyan sa flood control na 'yan. Dahil once nagkaroon no ng warrant of arrest o kasama 'yan, dawit 'yan sa flood control, mabilis umaksyon ng PNP. Diba? Dapat ganun. No, siguro 'yun yung magandang gawin ng DILG dito, mga babayan. Itong si DILG Remulla, mga babayan. Right? Tuloy natin. item sa May question din ang ating publiko. live on sa comment section. Kung hindi ba daw delikado na saka pa ibabalik yung mobile phone, baka daw Tampering, oo. Kaya na-relieve ang chief of police. Yan, kasi hawak na nila. Hawak na nila eh, Binibigay binigay pa. pa eh. Oo. Pero kahit kasi burahin yung laman nun, pwede pa rin mabuksan Siya yun recover. eh. Oo, dahil may backup yun. Parang marami kang binubura. Medyo. Sanay. Diretso ako sa telco. Hirap na, baka i-check sa telco eh. no? Your history. So, may mga pamamaraan pa tayo, no? Meron naman, Sa halin meron mapalaman. Kasi parang sinasabi, tama ba ako, Secretary, na hindi dahil sa pagkawala o pagkamatay ni former Yusek Cabral, titigil lang ang investigasyon. Hindi, tuloy pa rin yan. Death does not protect. Death does not protect the guilty. Siguro mahalaga lang na dahil hindi naman natin masisisi yung mga tao na may mga suspicions. Correct, no? correct, oo. Dahil Wala sa Pilipinas. napaka-strategic ng pagkakapalaw eh. Oo, Dahil, tama. Saktong-sakto na siya ay papatawag, siya ay kakasuhan. Tinatawag ka siya sa Oh, Sunod sunod na siya. siya. Sunod siya. No? Sunod. Tapos yung role niya mismo, head Parang ng planning. timing. Ibig sabihin, alam niya lahat. Siya, Ano tama, nangyayari central doon, figure. no? Tama. Mismo yung dalawang senador, sinabi na nung sila ay senador pa, Tama. ay hiningihan sila Oo. ng projects. Yung kapapasok lang, kaupo lang si Senator Tito Soto at si Hiningihan sila Pandelo. ni Yusek Cabral para magpasok sa NEP. Hindi after the NEP, before the NEP, no? At hundreds of millions, no? Tumanggi lang sila. Kaya talagang mahalaga itong role. Sabi nga ng iba, siya yung linchpin doon sa sindikato sa loob ng DPWH. Dahil ang tagal niyang head ng planning. Correct. No? At nung panahon ni President Duterte, siya rin yung nag-facilitate nung 51 billion na napunta kay Pulong Duterte ng isang distrito for less than 3 years. So maraming mga ganun na hinawakan itong si Yusek Cabral. No? Kaya Yan ang siguro konteksto. maraming mga tao ang interesado na siya ay mawala. No? Kaya nagkakaroon ng shadow itong kanyang pagpanaw. No? Ayun rin ang nakita ko na umpisa pa lang, alam ko na magkakaroon ng conspiracy theory. Lalong-lalo na yung mga fans mo. Yan. Sila mauna dyan, di ba? Mga marinig ng utak, yan. Oo. Kaya sinabi ko, there's no other way to confront a conspiracy except to present the truth. Correct. Oo. Pero dinaming ko lang, Sec Sandy. Kasi, siyempre, tinitingnan ko yung mga sa mga post din na yan, yung mga fans nga ni Sec Llamas, no? May sinasabi nila, ang sabi mo daw kasi is parang walang foul play. Of course, no? Yes, Pero patay ito doon sa For, evidence. sa postmortems, sa autopsies, sa scene of the crime, wala kaming nakitang evidence of foul play. Walang struggle. Kahit sa mga kuko niya, walang nakitang skin cells na pwede mag-point.
walang gunshot wound, wala siyang ligature marks sa leg. So wala kami nakitang foul play. Sa sasakyan, Sa sasakyan, walang dugo, walang signs of struggle rin. So, Pero yung sinasabi nga na mga conspiracy theorists, ang consistent dito ay pagkakatulak, baka may tumulak. Pero ito seka, bukod kay Yuse Cabral, itatanong ko sa ito, syempre, hindi ito lang ang pagtatapos. Meron pa rin patuloy na investigasyon at may patuloy pa rin kayo pong mga anggulo na dapat pang hukayin para i-put to rest nga kung sakasakali na may katagpo daw siya. Ano ko nakikita? May Wala. katagpo, yung driver, baka ako Hindi. ganun po ba? tinignan namin ng CCTV ng pagpasok ng hotel at paglabas at sa floor niya. Wala naman talagang dumating eh. Tsaka sandali lang siya ron, may isang oras lang. Tapos bumaba rin. Sabi sa driver niya, baba na tayo ulit. Tsaka ng umaga, nung 8 o'clock yung packet sila, tumigil sila sa very same spot at tumayo siya sa edge kung saan siya nahulog. Yung litrato, nakita natin. Oo, tumayo na siya ron eh. Nakita sila ng pulis, sabi ng pulis bawal dyan. Kaya sumakay na siya ng kotse, tapos sumakita sila. Kaya doon pala ng umaga, baka may balak na talaga. Tinitingnan yung Oo, pero alam ko, tingin ko stay siya ron kasi yung lahat ng rock netting, ando doon banda. Ayun nga pala, Doon controversial din yung rock netting na yan, ano? Yung isa pang, Congressman Eric Yap yata ang ayun pa, tama, Sec. Nakita kasi namin yung Ion Hotel, kung sa Yeah, siya sige, ay pag-aari ni Yusek Cabral. Yung hotel mismo? Yung hotel mismo, Oh. hanggang 2025. Pero binenta nyo ng 2025 sa isang nangangalang Eric Yap. Nako, yun, nako. The plot thickens, Ganda ha? naman po ito. Sige, mag-isip-isip. Oo. Sige, diba? Ibig sabihin, Parang nagbenta lang ng sapatos, no? at yun mismo ang tinuluyan niya. Tanongin na natin, yung mga sangkot na maaring sangkot, ito ba may tinitingnan din kayo na maaring may anggulo nga na bahagi ito ng pag-iisip actually ni Yuse Cabral kung bakit siya na-pressure, no? May mga ganyan po ba? Ayan ang hindi ko na masasagot yan, di ba? Pero it is evident na may relasyon sila ni Eric Yap business-wise. Business-wise, May yan sila. It is evident na yung mga paglagay ng rock netting na yon ay dumaan sa opisina ni Yuse Cabral. It is evident na ang supplier at contractor ng rock netting ay si Eric Yap. So somehow there is a relationship there. Alright, so yung mga kababayan, ano? So ano po masasabi ninyo dyan ngayon? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mopsit sa Mops TV. Peace. I'm out.